Naku, Diyos mio Marimar. Eto ha, mga kababayan, binulgar kasi ito ni Erwin Tulfo. Ito kasi si Senator Erwin Tulfo kasi nananakot. Takot na takot pa naman si Sara. Tapos ibubulgar mo pa na ganyan. Oh, kasi ganito po mga kababayan. Ganito po siya. Unang binulgar ni Senator Erwin Tulfo, Nanay Minda, hello po, and kay Pieces, Mega Love shoutout. Ang unang binulgar ni Senator Erwin Tulfo ay itong magkapatid na bilyar. Itong magkapatid na bilyar na lilipat kasi daw, mga kababayan, ang dahilan daw po kasi ng paglipat ay pilit pong isinabit itong si Mark Villar. Ayun, may nagpalipad. Ma'am Lily, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. No? Ma'am Berhinsita Mediante, hello po. Ma'am Rosini Testa, hello po. Ang ano kasi mga kababayan, pilit kasing isinasabit no itong si Mark Villar dito sa diniliberan daw di umano ng maleta nitong 18 Marines. So pilit na isinabit. So hindi naman po pwede mga kababayan na pilit kang isinabit tapos hindi ka man lang maipagtanggol ng kasamahan mo na kung saan yung kasamahan mo nakakausap naman yung 18 Marines. So bakit hindi na lang tanggalin yung pangalan doon sa 18 Marines? So ngayon mga kababayan, kalandakan at pinanindigan talaga mga kababayan ng 18 Marines na si Mark Villar ay nadilibira nila. 7 maleta doon sa compound. So ngayon mga kababayan, syempre si Mark Villar ayaw naman ng ganun kasi nasasabit yung pangalan niya. So ang nangyari ngayon mga kababayan, tatalon itong si Mark Villar. Actually nakausap na nga daw. So ganito, tatalon. So syempre kung ikaw, yung kapatid mo, kapatid mo Villar din yan eh. Syempre hindi man po pwede na ang kapatid na, Ma'am Yvonne, hello po, kapatid na lalaki lumipat. Tapos, yung kapatid na babae magpaiwan, syempre si Camille sasama yan. Kaya ito yung sinabi ni Erwin Tulfo na dalawang lalaki at babae, si Camille Villar at si Mark Villar yan. Ngayon, merong isa na nagdeklara na gustong magtrabaho. Ya? Gustong magtrabaho at gawin na lang ang kanyang mandato bilang senador. So, si Joel yon nag-anunsyo kahapon. Kasi si Chis Escudero nakalipat na eh. So, kung bilangin natin, mga kababayan, no? Kung bilangin natin, ilan na po sila? Oh. So, nung nadagdag si Chis, 12 na sila. Mga kababayan, tandaan ninyo ito ha. Nung lumipat si Chis, no? 12 na sila. Nung nagladlad na, nung lumabas, hindi nagladlad na, ganun na. Nagladlad siya, lumipat, 12 na. Ngayon, kung lilipat pa si Joel, 13 na. Kung lilipat pa itong si Camille at si Mark Villar, 15 na. 13, 14, 15 na. So ngayon, kung lilipat pa itong isa, kung lilipat pa itong isa na hindi ko sure kung si Loren or si Bongo. Yan ngayon mga kababayan ang pinag-uusapan na hindi ba si Loren o si Bongo? Nako mga kababayan. According nga sa trending ngayon at usapang Marites, na si Bongo nga daw ang gustong lumipat. 'Di ba? Ang problema nga lang, natatakot kasi baka daw i-backlash. Ibig sabihin, mag-atrasan lahat ng suporta, tapos sandamakmak na bash ang aabutin. Kaya natatakot. Gusto lang naman daw magtrabaho. Kung napansin nyo nga daw, di ba? Kung napansin nyo nga daw, itong isang senador na to ay hindi nga daw halos sumasali. Lagi daw sinasabi, itigil nyo na ang gulo, itigil nyo niya ang bangayan, magtrabaho na lang. So ang pagkakaalam ko na laging nagsasabi niyan na itigil ang bangayan, magtrabaho na lang. Alam ko si Bongo. Hindi naman natin narinig kay Loren yan. Ang sabi nga ni Loren, para maging 13 sila, kausapin ko yung kasamahan namin na palipatin sa kanila para kumpletong 13 sila. Diba sinabi ni Loren yan kay John B. Crimolia. So ang sabi naman ni John B. Crimolia, sounds great. Sounds great daw. Pero pagkakaalam ko, mga kababayan, hindi si Loren. Ang pagkakaalam ko, talaga si Bongo. Nako, mga kababayan, patay ka diya.
Ang pagkakaalam ko talaga mga kababayan, si Bongo talaga ang lilipat, no? Para, nako, kapag ka si Bongo ay lumipat mga kababayan, sure bull, no? So, bilangin natin ha, ulitin ko sa inyo. Sa ngayon po, ang grupo ng Gatchalian Black ay 12 na sila. Ang Gatchalian Black is 12 na sila. Madagdagan ni Joel Villanueva yan, magiging 13. Madagdagan ni Camille at ni Mark Villar, magiging 15. 12, so 13, 14, 15. So, pag naging 15 sila at lilipat si Bongo, automatic yan mga kababayan, 16. Pagdating sa 16, automatic convict si Sara. Kaya ngayon mga kababayan, yung isang kapatid ng politiko, hindi ito bigyan ko kayo ng clue. According, ito kasi ang plano ng kampo ni Lustay. Kung si Sara daw ay makonvict, kapatid niya ang tatakbong president. Walang iba kundi si Baste. Yun ang plano. Plan A si Sara, plan B si Baste. Plan B si Baste. So ngayon mga kababayan, according sa aking alitaptap, ayan na, Ma'am Yvonne, maraming salamat sa yung 3,000 yen super sticker. Thank you so much po. Salamat po, ma'am. According sa aking alitaptap, lumipad na daw ng Xinjiang. Kumuha na ng pondo. Mga kababayan, ito kasi ang nakarating sa akin. Merong isang politiko lumipad ng Xinjiang. Kasi magpapa-sponsor di umano para sa 2028. Sabi ko, dapat yung kapatid niya ang lilipad. Bakit yung lalaking kapatid ang lumipad? So, ibig sabihin, sure bull na ang tatakbo ang lalaking kapatid, hindi ang babae. Sa ngayon, niloloko nila ang kanilang mga supporter. Kasi noong ipinatawag ito, pumunta ng Xinjiang, naalala ninyo, nilindol na lahat-lahat ang Mindanao, pero yung isa, ang saya ng buhay sa Xinjiang. Xinjiang. Xinjiang, papabasa niyan, Xinjiang. Ang ganda ng buhay sa Xinjiang, mga kababayan. So bakit nga ba pumunta doon? Kasi nga po, pinatawag. Pinatawag daw di umano ito ng People's Republic of China, no? Sa CCP group, pinatawag doon. Para kung sakali man na siya yung kandidato sa 2028, siya yung susuportahan ng China. Siya yung susuportahan ng China. So sa madaling salita, mga kababayan, hindi ang babaeng kapatid ang tatakbo, kundi ang lalaki. Kasi kung ang babae ang tatakbo, yun sana ang pumunta doon. Bakit ang lalaki ang nag-represent na siya ang pambato sa 2028? So alam na nila ang mangyari mga kababayan. Alam na nila ang mangyayari na talagang talo si babae. Makukonvict si babae. Yun ang nakarating sa aking alitaptap. Ulitin ko ang kwento. Yung magkapatid na to, 3 sila. Yung dalawa nasa lokal, yung isa nasa national. Yung nasa national babae ito, laging lumilipad. Akala mo pinagmanahan ng mapa ni Dora. Ngayon mga kababayan, nagpatawag daw itong Chekwa. Bansang Chekwa. Nagpatawag. Tapos, ang nangyari, imbes na itong babae na politician na pinagmanahan ng mapa ni Dora, ang mag-represent doon, hindi siya ang pumunta. Kundi ang pumunta yung kapatid niyang lalaki. Bakit nga ba yung lalaki ang pumunta kung ang babae ang nagdeklara? So, ibig sabihin, yung lalaki nga ang sure ball na tatakbo, wala, mga kababayan, wala pa namang filing of candidacy. So, sabi ko nga sa inyo, magbabago nga, magtitwist. Kasi kung tutuusin, kung si babaeng kapatid ang tatakbo, bakit si lalaking kapatid ang nangangampanya? Nag-iikot. Meron pa nga silang binuong rally-rally Kaya ngayon nandun sa China, kasi siya yung
representative na pambato sa 2028 kasi ramdam na nila na ang kapatid niyang babae mako-convict na. Kaya pala mga kababayan, kampanting-kampante si Terry Ridon na 16. Ang boto para ma-convict itong babae, kasi alam nilang ma-convict talaga. Pakinggan natin ang kaunting sinabi ni Erwin Tulfo. Ito yung pinakamalaking ngayon mga kababayan na talagang kaya ginugulo nila para ma-delay ng ma-delay itong impeachment. Kaya ginugulo. Kaya kung naalala ninyo, hindi muna matuloy na makulong ang iba pang senador. Bakit? Once kasi makulong ang ibang senador, posibleng mahinto ang impeachment. Kasi kulang na Kaya ngayon na-postpone ang pag-aresto at pag-file ng kaso. Mga kababayan, naiipit si Boying Kung ipakulong ni Boying lahat yan, kung kasuhan ni Boying lahat yan, mga kababayan, uunti na lang ang senador. Pag umunti ang senador, mahinto ang impeachment, hindi ma-convict si Lustay. So ngayon, pinuspon ang kaso, pinuspon ang pagpapakulong para matuloy ang impeachment. Kasi mga kababayan, ulitin ko sa inyo, 12 na ngayon. Lumipat si Cheese, 12 na sila. Lilipat si Joel, 13 na. Lilipat ang dalawang magkapatid na Bilyar, 15 na. Lilipat pa si Bongo, 16 na. Pagpirma sa conviction, convict mo, bura kaso mo. Hindi mo convict, kulong ka pagkatapos impeachment. Mamili ka. Yan mga kababayan. Ganun maglaro ang chess master. Ayaw kong pangalanan kung sino ang chess master. Ganun maglaro. Makakalusot kayo, sige, pakulong mo lahat yan. Pag kinulong mo lahat yan, walang impeachment mangyari. Pero, ubos lahat ng pambato nila. Wala silang lusot, mga kababayan. Pag ipakulong lahat ngayon, itong mga senador na kaalyado ni Lustay, ubos lahat ang kaalyado niya, wala na siyang power. Ngayon, kung i-postpone ang kaso, huwag mo nang ipakulong, tuloy ang impeachment, mamili ka. Conviction, yes or no. No, kulong ka. Pag yes, absuelto ka. Mamili kayo, mga kababayan. Kaya ngayon, ang balita sa akin, according sa aking alitap-tap, merong isang senador, pakinggan ninyo ang sinabi ni Erwin Tulfo. Natatakot lang itong pang-16 na senador na lumipat dahil, ito mga kababayan, dahil, nako, Diyos ko, may marimar. Ito asan. Ito. Mayroong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Meron isa, parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll, hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang pumasok na may trabaho. Na as a member of the minority, wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema. Ayan. Ito ang iniisip paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Narinig nyo, mga kababayan? Sa binulgar ni Erwin Tulfo, mga kababayan, isang lalaki, isang babae, magkapatid, lilipat. Si Joel Villanueva, lilipat. Si Cheese nandyan na 12 na. Pag lumipat yung magkapatid na babae at lalaki at si Joel, 15 na. Itong isa, natatakot. Natatakot na mag-backlash ang supporter, mawawala lahat ang supporter.
Pangalawa, sandamakmak na vlogger ang kalaban niya. At sandamakmak na bash at baka mapahamak pa ang pamilya at mga anak niya. Isa yan sa rason na kung bakit natatakot siya na lumipat. Eto mga kababayan. Kaya ngayon, ang sabi dun sa comment, kasi actually itong aking mga source na alitap-tap, ganito yan. Sabi niya, tatlo ang pagpipilian natin dyan. Either si Aimee, si Loren, or si Bongo. Probably pang number 16 na lumipat sa grupo ni Gatchalian. Kasi kung si Aimee gusto ay trabaho lang, edi sana noon pa lumipat na yan. Di yan. Matigas baba niyan eh. Oo, may kalyo na yan eh. Wala yan, kahit balihin mo yung ulo niyan, ibaliktad mo sa likod, Aimee pa rin yan eh. Wala yan. Dalawa lang ang sa akin dyan. Si Loren at si Bongo. Pero mga kababayan, hindi ako naniwala kay Loren eh. Si Bongo. Si Bongo ang nasa isip ko. Kasi si Bongo lang naman nagsabi, tigil nyo na yung bangayan. Tigil nyo na yung away. Magtrabaho na lang. Kay Loren, wala akong narinig niyan eh. Ang pinakita lang ni Loren, yung mga garden niya sa taas eh. May garden yan eh. Nakaakyat ako doon eh. Nasilip ko yun. May garden yan. Meron niyang litos. May cactus. Marami yan. May mga talong pa nga yan eh. Nandun sa taas. Mahilig. Pareho kami. Pareho kami. May garden din sa terrace. So, ngayon, mga kababayan, basta ang para sa akin, si Bongo talaga. So dito mga kababayan, galing po yun sa DZRH sa interview ng DZRH kay Erwin Tulfo. Ulitin ko para marinig ninyo. Ito. Pakinggan natin Erwin Tulfo. Ayan, lakihan natin Erwin Tulfo yan mga kababayan. Erwin Tulfo, interview sa DZRH. Ito. Merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, meron isa. Parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll, hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang pumasok na magtrabaho. Na as a member of the minority, wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash nga kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng ilan sa kanila. Ito ang iniisip, paano how they go about this, hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Alam nyo na, narinig nyo na, natatakot lang ang isa. Kasi nga kapag lumipat talaga siya, backlash, ibig sabihin nun lahat ng supporter nun wawala. Hindi naman lahat, Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi nga nila kay Rapi Tulfo daw, unfollow daw. Bakit hanggang ngayon si Rapi Tulfo ganun pa rin followers? Kay Vice Ganda, dahil doon sa Jitski Holiday, ang sabi na babawasan daw, parang bumalik, mas lumamang pa nga ngayon, nadagdagan pa eh. So, ngayon mga kababayan, tanong ko lang, si Bongo ba last term ba niya ngayong 2028 o hindi? Alam ko hindi kasi kakatakbo lang ni Bongo nung 2025, di ba? Kakapanalo niya lang. So, Sir Tommy ng Sirisafor, silo po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, natakot lang talaga si Bongo. Si Bongo talaga to. Actually, hindi pa last term ni Bongo ngayon. Kakapanalo lang niya, di ba? Sila ni Bato noong 2025 midterm election. So 2028 hindi pa. No, hindi pa. Next pa? 2030. 2031 ba? 28, 29, 30 o 31 pa.